Dahil sa mga negosyong buhay na buhay tuwing holiday season, tumaas ang employment rate sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Pumalo pa yan sa 18-year high nitong Oktubre. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Abala sa kanyang trabaho bilang tindero ng Christmas tree sa Dapitan Arcade si J.M. Obispado. Lalo't malakas ang benta ngayon ng mga Christmas decor. Ang umpisa po ng trabaho ko rito is September po eh. First week ng September po nandito na po ako. Ang tapos po nito is December po. Hanggang December 15 po. Ang income ko po rito a day po 600 po hanggang 1,000 po. August po kami nagsisimula dito kasi yun po yung starting ng kalakasan, tapos natatapos po siya by 22 ng December. Ayon sa PSA, isa sa mga dahilan kaya dumami ang mga Pilipinong may trabaho ay dahil na rin sa pagdami ng mga negosyong may kaugnayan sa Kapaskuhan. Kita yan sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority para sa buwan ng Oktubre, kung saan 95.8% ang naitalang employment rate. Pinakamataas daw yan sa loob ng halos 18 taon. Pinakamababa rin sa loob ng halos 18 taon ang unemployment rate nitong Oktubre na nasa 4.2%, kapareho nung November 2022. Kabilang sa mga industriyang nakalikha ng pinakamaraming trabaho ang wholesale and retail trade, agriculture and forestry, at accommodation and food service activities. You have bazaars opening during weekends, yung mga restaurants natin, nagdadagdag sila ng mga additional workers. So dito nakikita natin kung saan yung source ng ating increase sa employment. Pero dahil seasonal ang trabaho, ang mga tulad ni JM at Anna May wala ng trabaho pagkatapos ng Disyembre dahil wala na ring bibili ng kanilang paninda. Si JM maghahanap daw ng ibang mapagkakakitaan para mabuhay ang kanyang mag-ina. Sumasideline po ako ng rider po. Tapos sumasideline din po ako ng online po. Bakit kailangan dalawa? Para may panggastos po sa araw-araw. Tsaka may maitatabi po ako. Si Anna May Martinez naman, inipon ang kanyang sweldo mula August hanggang ngayong December. After ng December, paano na? Doon na lang sa bahay, ma'am. May household na lang dahil may sarili kaming bahay. Umaasa naman ang National Economic and Development Authority na darami pa ang magkakatrabaho sa paghihikayat ng gobyerno ng mga investor at patuloy na infrastructure projects. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.